Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Kani-kanina lang napanood ko si Models of Manila, si Mark Gamboa. Kasi sabi niya, eto raw si Anima Christie Permin. Etong Twitter account na nagpakalat po ng fake news. At gusto pang pag-awayin si MTRCB Chairwoman Lala Soto at etong si Christie Permin. O ano raw, hanggang ngayon daw ayaw raw tumigil. Kaya ito mga kababayan tingnan natin kung ano update dito sa Tolonges na to. Anima Christie Permin. Ayan mga kababayan. Ba't ganon? Ayan mga kababayan, lumalabas. Cannot retrieve post at this time. Teka. Ito pag pinipindot ko yung Anima Christie Permin, ito lumalabas Ayan, kasi sinearch ko siya kahapon ito ko. Yan. Ayan, lumalabas The term you entered. Hindi ko nabasa. Pero lumalabas mga kababayan. Ayan, the term you entered did not bring up any results. Please try again later. Ano nangyari dito? Ito, Anima Christie Permin. Ito yung Tolonges na nagpo-post ng katulonggesan o mga fake news. At ang gamit-gamit niya ay pangalan ni Nanay Christie Permin. Ito ay panatiko ni Vice Ganda at ng Showtime. At kanina nga lang nakita ko si Models of Manila ayaw raw tumigil sa kaka-bash o kaka-invento ng kwento itong si Anima Christie Permin. Ay ngayon hindi ko na siya ma-open. Nakikita ko siya pero ang lumalabas ito mga kababayan. Ayan wala. Please try again later. Hindi ko alam kung ano nangyari dito. Ano ba? Baka naman binlock ako para hindi ko makita yung mga post niya. Hindi ko alam Hindi kasi ako sanay dito sa Twitter. Hindi kasi ako masyadong gumagamit nito. Kasi panay tweet lang naman to. Saka sabi nila, territory daw ito ng panatiko ng ABS-CBN. At kung meron silang gustong ipa-trending, ito yung ginagamit nilang platform. At tingnan nyo, ito ngayon, ito ginagamit na platform ni Anima Christie Permin para manira. Dito kay Lala Soto at maging kay Nanay Christie Permin. Siguro, hindi ko lang alam mga kababayan kasi walang lumalabas, hindi ko makita yung post. It's either binlock ako o kaya naman ay baka naman na-report na siya kaya wala na. Pero ba't nakikita ko pa? Paki-comment nyo nga mga kababayan kung ano nangyari dito, bakit ganito. Ito papakita ko sa inyo yung lumalabas kapag sinesearch ko etong si Anima Christie Permin. Ito mga kababayan, yan. Yan po. Ayan po yung lumalabas. Ayan. Cannot retrieve post. Pakilagay naman po. Hindi ko kasi kabisado rito. Ano ba nangyari dito? Binlock ba ako? O hindi na ma-search mismo si Anima Christie? O baka naman na-i-report na ito at parang na-tsugi na dito sa Twitter. So pakicheck mga kababayan. Pakicheck nga po ito. At paki-comment po dito sa ating video kung ano kaya ang balita to, Dits. At ito mga kababayan, kanina may napanood din akong vlog na ito raw itong tape Bulaga, lalong-lalo na itong G sa Gedli mga kababayan. Ang ginawa daw nila ay inilagay nila sa unahan ng show. Kasi usually, ang G sa Gedli bandang huli, kaya bandang gitna, papakita sila pero bandang huli sila lumalabas yung segment ng G sa Gedli. Pero kanina, mga kababayan, sinabayan daw nila itong TBJ, itong E80 ng TBJ dyan sa TV5. Ang ginawa nila, isinabay nila dito sa therapy. Kasi itong therapy mga kababayan, nako, ito po yung trend, kinatutuwaan ng mga fans ng E80, mga legit Dabber Cats, kasi mag-enjoy ka sa panonood nito. Saka exciting po itong laro. Ito po yung pataas, pababa, mamimili ka lang at manghuhula ka kung ano yung lalabas na numero. So napaka-exciting at suspenseful na itong larong ito.
At dahil dito marami po nanonood, kapag ito po ang segment ako, marami po nanonood. Ito pa naman ang unang segment na pinapalabas ng EAT. So, yung maraming tao nagpupunta agad dyan sa EAT at nanonood. So, ginawa na itong Tape Bulaga, sinubukan nilang tapatan. Kasi feeling nila, sa lahat kasi ng segment ng Tape Bulaga, itong G Sagedli ang mabenta. Sabi nila marami raw nanonood sa G Sagedli. Kasi unang-una, syempre, kay Yorme Isko Moreno at yung mga pagtulong na rin nila sa ating mga kababayan nakakapaghatak po ng audience. So yun ang ginawa nila para marami ang kanilang maging views. Pero ang nangyari mga kababayan nung tiningnan daw kung ilan yung concurrent views nung therapy, itong sa EAT umaabot na ata ng 30,000 concurrent viewers. Pero, itong itinapat nila na G Sagedli, wala nyo, 800 plus. So, yung kanilang expectation na baka malampasan o matapatan man lang yung number of views ng EAT kapag isinabay nila yung G Sagedli, kasi gusto nilang sumubok at tinitingnan nila kung tatapat ba itong G Sagedli. Ang nangyari mga kababayan, ganun pa rin. Wala pa rin epekto. Kasi 800 lang yung nanonood, pero yung dito sa TBJ, sa EAT, mahigit 30,000 plus concurrent viewers na. So, bigo na naman itong Tape Bulaga dito sa kanilang experiment, kasi sinubukan nila Subukan nga natin, baka pag tumapa tayo dito, mas marami tayong mahatak na viewers. Pero wala mga kababayan. Kahit ano po talaga ang gawin. Kahit ano ang itapat mo dito sa EAT at kahit anong segment na tapatan mo, wala talaga. Wala talagang kapag-asa itong Tape Bulaga. Kaya, bigo na naman. Bigo na naman itong Tape Bulaga dun sa kanilang gusto mangyari. At siguro kahit pa paano naman siguro napapasin na nila, wala talaga, hanggang dito na lang tayo. Siguro wala talaga mas gusto sila panoorin na magagawa natin. Pinakamalaki nilang concurrent viewers dyan sa Tape Bulaga 2,000, minsan 1,700, 800, ganun. Pero sa EAT maabot pa ng 30, 40, 50, 60, 70, 80. So ganun po karami ang sumusubaybay dito po sa EAT. Diyan po lang yan sa sa channel ng TBJ, sa YouTube channel ng TBJ. Mas lalo na sa TV5, di ba? So siguro tanggapin nyo na yung katotohanan na kahit gamit nyo yung titulo na hindi naman para sa inyo talaga, hindi nyo pag-aari at yan ay gawa ni Joey De Leon, kahit ginagamit nyo yan, hindi pa rin kayo makakahatak ng viewers. Kasi ang alam ng tao, isang tingin pa lang sa TBJ, kahit walang name tag, alam nila ang TBJ ay It Bulaga. At kapag sinabing It Bulaga, unang pumapasok sa isip ng tao ng mga manonood sa katanghalian ay TBJ. Di ba? Kaya siguro huwag nyo na pagpilitan, kahit ano gawin nyo, wala talaga. Hindi nyo kayang tapatan ang charisma ng TBJ. Pati na rin yung mga legit number cards. So, yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang dito sa Batang Maynila to. Ingat po tayong lahat. God bless.